Si Vice President Sara Duterte, ka-coffee, nagsalita na po ito at meron po siyang hirit no sa mga kritiko niya. Kasi ang isa sang ibinabato nila dito kay Vice President Sara Duterte, kumbaga nagkakagulo na ang bansa dito sa confidential funds, nananahimik ito. O kung nagkakaroon man po ng statement, isang post daw po sa social media no o sa kanyang Facebook page. Kumbaga limited lang po yung mga responses nito o yung paliwanag nito doon sa confidential funds. Kanina, ka-coffee, naglabas po ng statement. Una muna ito text lang yung statement na inilabas po ni Vice President Sara Duterte. At ngayong gabi, bago po tayo sumalang, meron pong recorded video na inilabas po ang page ni Vice President Sara Duterte at meron po itong panawagan. Sige, pakinggan natin, ka-coffee. Ano yung gustong mangyari dito ni Vice President Sara Duterte? Direct message niya ito sa mga kritiko diyan no na parang ang layo-layo pa ng eleksyon parang binibira na siya no at sinisiraan na siya. Yan yung naging sentro ng kanyang message at parang ang kanyang hiling paghandaan natin yung pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, itong mga suliranin na ito, total malayo pa naman ang eleksyon, doon tayo mag-focus. Yan yung pinaka-gist ng mensahe ni Vice President no. Anyway, basahin natin mula sa politico.com. Wag manira, malayo pa eleksyon. Yan ang sinasabi dito ni VP Sara. Sinisiraan kasi siya, wag daw po manira dahil malayo pa ang eleksyon. Time for unity, not politicking. According po dito kay Vice President Sara Duterte. Anong say niyo dito, ka-coffee, sa mensahe na ito ni Vice President? Ilagay dyan sa ating comment section, no? Mabasa ng mga ka-coffee natin dyan. Si Vice President Sara Duterte na tumatayo rin pong Secretary ng Department of Education has called for a halt o hinto, ka-coffee, no? Pagtigil dito sa nasty mudslinging and politicking as the country faces tough economic times. Kumbaga, medyo china-challenge yung ating ekonomiya. So bawasan muna natin itong mga pagpuna. Ano ba tawag diyan? Tagalog dito. Pamumulitika, that's the correct term, no? Pamumulitika o pagpuna sa ilang mga movements, no? Sa ilang aksyon. The Vice President appealed instead for unity and cooperation in facing challenges such as soaring oil and food prices. Kumbaga, mag-focus na lang tayo dito sa pagharap sa mga problema na dala po ng pagtaas ng presyo ng oil o ng langis at ng mga pagkain, no, pagtaas ng presyo. May oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika. Lalo na malayo pa ang susunod na eleksyon. Yan po yung mensahe dito ni VP Sara. Sa isang statement lang ito, una natin nakita ang statement, no? Pero may video recorded din po ito, pwede nyo i-check sa kanyang page. Naglabas din po siya ng recorded video. Higit na mahalaga ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at pagiging handa para tiyaking ang ating mga pamilya ay ligtas at matatag sa darating na mga buwan. Magtulungan tayo para sa kapakanan ng ating bansa. Duterte's latest appeal comes in the wake of her controversial confidential funds, no, na ginastos lang daw po sa loob ng 11 days ang nagkakahalagang 125 million pesos noong 2022. Yan po yung mensahe dito ni Vice President Sara Duterte. Hinihikayat ko ang bawat isa sa inyo na tutukan ang paghahanda sa darating na panahon ng taghirap, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. So instead na siraan siya, instead na politikahin siya at kung ano-ano pa pong mga putik na iba to sa kanya, ay mag-focus na lang tayo para paghandaan itong problema sa presyo ng langis, problema sa pagtaas ng presyo ng mga pagkain. Total, tagal-tagal pa naman ang eleksyon, no? At isa din, ka-coffee, alam niyo naman ito, yung issue sa Tambaluslos, isa din sa tinuturo na kalaban ng kampo ni Vice President Sara Duterte at medyo nagiging malinaw na rin ito dahil sumali na rin po ang kanyang ama ay ang leadership ng House of Representatives. Ang pinsan po ni Pangulong Bongbong Marcos na si Speaker Martin Romualdez sa issue ng Tambaluslos ay malinaw naman yan, ka-coffee, kung sino yung kanilang pinag-uusapan dyan. And then yung mga supporters din po ng Duterte, inaglabas rin po ito ng mga kanya-kanyang statement at naibabaling doon sa leadership po ni Romualdez, no? Even si Harry Roque, dati pong presidential spokesperson, naging vocal na rin po ito at nadamay na nga rin po si PBBM, no? Na kine-question, bakit nananahimik si PBBM? Ibig sabihin ba niya, ini-endorso niya yung mga moves nito ni Romualdez. Yan yung mga issue na nakalulungkot, no? Dahil during the campaign period, magkakasama yan si
si dating presidential spokesperson Harry Roque, kasama din po yan ng UD team, no, sa mga kampanya. And then ngayon, nag-iiba na ng ihip ng hangin, no? At ganoon din sa House of Representatives, medyo ano din ito, medyo hindi rin nagustuhan yung statement ng ama ni Vice President Sara Duterte. Sige, lagay dyan sa ating comment box ang inyong opinion dyan. Basahin po natin yan. Lori Mamawag, tama naman si VP, magkaisa tayo lalo sa ngayon. Actually, Ma'am Lori Mamawag, kasi kung papansinin niyo, di ba nag-shift kasi yung problema eh. Noon ang problema, administrasyon, oposisyon, yan, nagka-clash yan, di ba? Administrasyon, oposisyon. This time, tama naman si PRD sa observation niya, na weekend itong opposition, hindi masyadong maingay, no? Pero not necessarily na bayaran ito. So, yung administration versus opposition, hindi masyado, no? Ang nangyari tuloy, itong administrasyon, itong unit team, parang may chunk diyan na bumabanat doon sa administrasyon, di ba? Parang nakalulungkot isipin na sila-sila lang din, nagbabangayan, no? Pero si PBB, ang tahimik naman siya dyan, hindi siya nakikisali dyan. Kasi kung makisali na siya dyan, lalong lalala, di ba? Pero ganyang ano ito, wise ba ito? Ganyan ba ka-decent? That's correct term, no? Ka-decente itong ating presidente na hindi makisawsaw sa gulo na ito. In the first place, decision naman ng Kongreso yan eh. Itong issue ng confidential funds, decision naman nila yan. Then sila naman ang nagsusuri dyan sa budget na yan. Roy Goyon, si VP naman kasi ang naunang mag-politicking. Kaya ayun siya rin ang naapektuhan. Totoo, yung apekto nito, malaki ang epekto talaga nito, honestly, no? Kay Vice President Sara Duterte, nabugbog din siya, sa totoo lang, sa ating observation, no? Binugbog talaga siya, halos 1 month ka-coffee. 1 month, more than 3 weeks din, siya ang laman During the budget hearing, siya lagi ang talk of the town Nabugbog din talaga, nakasira din po yan sa imahe ni Vice President Sara Duterte, itong mga recent na pangyayari, no? Nang magsimula po itong budget hearing dyan sa House of Representatives at dyan po sa Senado. Totoo, naapektuhan talaga ang imahe, ang image ng ating pangalawang Pangulo dito sa mga insidente na ito. Jaime Preza Jr., mga maka-Duterte lang ang maingay. Yan lang naman ang sumisira sa PBBM admin. Yung iba, yes, kasi titingnan natin mga Facebook pages ng mga supporters ni PRRD, no? Grabe din sila, parang yung iba nga na-appoint pa nabigyan pa sa posisyon sa mga first few years ni PBBM, nabigyan pa ng posisyon nung napalitan na. Ngayon masyado nang maingay, no? Galit na ito kay PBBM, galit na sa administrasyon. Marami tayong ma-identify diyan. Nandiyan dyan sa Facebook kung mag-monitor kayo, no? Parang noong natanggalan lang ng posisyon bumanat na. Yan yung mga hindi loyal at hindi dapat nabibigyan ng posisyon. Sino ba kasi ang nag-iingay? Hindi ba si Tatay Diggs? Sabi ni Giovanni Domingo. Actually, may point ka dyan, Giovanni, no? Lorena Salvador Granil, naglabas na ng statement yung taga-sulat niya kasi ramdam nila nagalit na ang tao sa kailangan ng kaingayan ng mga DDS. Hindi lang sulat, sir. Actually, may video na rin po. Pwede niyong balikan din yan, no? Nasisira na ang VP Sara sa ginagawa ni former President Rodrigo Duterte. Damay-damay na tuloy yan ka-coffee. Actually, yes, no? Kasi, kumbaga, nakisawsaw dito si PRRD na syempre, to the rescue din. Yung Kongreso, solid din yan malakas din. Imagine, iba't ibang political parties, nagkaroon sila ng unified statement against PRRD. And may mga magpa-file pa nga ng cases at yung iba, suportado nila. May mga ilang mambabatas na rin tayo, naglabas sila ng kanilang statement of support, no, sa leadership. PBBM silent but strongest president, sabi ni Jaime Preza. Tahimik lang. Matalino, malalim si PBBM Ricardo Mikate. Actually, hindi pa patulo. Kasi kung pala patulo ito, nako, hindi lang yan ang nangyari. Buti na lang, hindi siya tactless, no? Or mahilig magkomento sa mga issue na hindi naman niya concerned. Yun Kasi kung tama sa dami ng problemang iniisip ng Pilipinas o ng presidente mismo bakit makikialam ka pa dito sa mga issue na ito na hindi naman of national interest, no? Or chismisan lang din naman, personal attack or ano man to. Joby May, hello sa inyo ka-coffee, hello po sa inyo. Moises Barreto, ka-coffee, shoutout Lods kasi maraming kasing buraot, sabi ni Moises Barreto. Sino yung mga buraot na yan? Kasi yung iba din, nabigyan ng posisyon, mga holdover capacity dyan, na kapag silbi din ng isang taon mahigit, no? Pero ngayon, natanggal na sa pwesto, critical na agad. Buti FL, tahimik lang. Yan, isa din po yan. Hindi rin masyado nakikisawsaw dito sa issue na ito. BBM lang sa kalam, sabi ni Moises Barreto, no? Lito Ariola, walang ibang dapat sisihin dyan kundi si little girl.
Sila ang nag-umpisa, gusto kasi ni GMA siya ang maging speaker para impeach nila si PBBM. Yes, close yan ka-coffee, no? Mag-close yan, magkasundo po si PBBM at magkasundo si VP at si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. No questions naman dyan. Gilbert Sanchez, hirap kay Digong para siyang nahuli ng traffic enforcer, sabay magtuturo. Bakit siya? Ilang linggo pa yan. Yan ang maririnig natin ka-coffee or every week na yan halos siguro, no? Kasi tinanong nga siya, ano ba, tatakbo ba sa pagkasenador? Kasi gumagawa ito ng ano no? Ng ingay no? Tatakbo ba sa pagkasenador sa 2025? Sabi, nasa table lang daw yan. Ibig sabihin, not directly rejecting the idea, posible, no? Or possibly not, no? So, yan yung mga issue na lumalabas dito kay PRRD, no? Sana enjoy na lang yung retirement, di ba? Malaki naman ang pension Enjoy na lang sana. Vicky E. Simon, happy viewing sa inyo. Nasa Facebook. Alfredo Alcance, Jackson Avanzado, Ray Conejar, kay Eddie Alora. Happy viewing po sa inyo. Kay Mary Jung, Edward Pilios. Happy viewing din po kay Roger Polongpong. Nakikinig sa atin siya sa Facebook. Happy viewing sa inyo, ka-coffee. Baka hindi pa po kayo nakasubscribe. Click lang po ang subscribe dyan sa YouTube, no? At kung kayo ay nasa Facebook, i-click lang po ang follow or di kaya like. Libre, wala po yung bayad. At available pa rin ang ating mga ka-coffee merchandise. Isa lang po ito sa ating mga designs. Bawa ito, Will You Be My Ka-Coffee? Couple shirt po ito. Message na po ako sa Facebook if interested po kayo dito. Stay tuned, ka-coffee. Meron pa tayong isang topic pa.